Napansin mo ba na minsan bago magbago ang buhay mo, parang biglang nag-iiba muna ang lahat. Nawawalan ka ng gana sa mga dating bagay. May mga taong biglang lumalayo at parang hindi mo na alam kung saan ka talaga papunta. Ang weird, kasi parang gumuho muna ang dating buhay bago dumating ang bago. Diyan mo malalaman na baka nasa final phase ka na bago magsimula ang isang bagong chapter ng buhay mo. Kaya kung feeling mo lately may kakaibang nangyayari sa'yo, pakinggan mo ito. Dahil baka isa-isa mo nang nararanasan ang 8 senyales na malapit nang magbago ang lahat. Number 1, mas hinahanap-hanap mo ang pag-iisa kaysa sa atensyon ng ibang tao. Dati, baka hindi mo kayang lumipas ang isang araw na walang kausap. Pero habang tumatagal, may kakaibang pagbabago kang mapapansin sa sarili mo. Hindi mo na hinahanap ng ganun kalakas ang atensyon ng ibang tao. Mas gusto mo ng tahimik. Mas gusto mong nasa sa sarili mong space. At surprisingly, hindi ka na natatakot kapag walang ibang tao sa paligid mo. May mga gabing mas pipiliin mong manatili sa bahay dahil kailangan mo lang ng space para marinig ang sarili mong thoughts. Dahil kapag palagi kang napapalibutan ng ingay at problema ng ibang tao, hindi mo na napapansin kung ano ba talaga ang nararamdaman mo. At dito mo mararamdaman ang isang malaking pagbabago. Dati, ang pagiging mag-isa ay parang punishment. Pero ngayon, nagiging privilege na siya. Dati, kapag walang nagchat-chat sa'yo, mapapaisip ka kung may problema ba sa'yo. Pero ngayon, kapag walang nagchat-chat, wala ka ng pake. You begin to enjoy your own company. At malaking bagay yon. Hindi ibig sabihin na naging antisocial ka. Hindi ibig sabihin na ayaw mo nang magkaroon ng kaibigan o relasyon. Ang ibig sabihin lang, hindi mo na ginagamit ang presence ng ibang tao para takasan ang sarili mong thoughts. Kaya mo nang umupo mag-isa. Kaya mong kumain mag-isa. Kaya mong lumabas mag-isa. Kaya mong mag-enjoy kahit walang kasama. At higit sa lahat, hindi mo na nararamdaman na kailangan mong palaging may audience para maging valuable ang ginagawa mo. Minsan kasi, nasasanay tayo sa validation. Kapag may nag-like, masaya tayo. Kapag may nag-comment, feeling natin napapansin tayo. Kapag may nag-message, feeling natin mahalaga tayo. Pero darating ang point na mapapagod ka rin sa ganitong cycle. Kasi kapag ang happiness mo ay nakadepende sa atensyon ng ibang tao, lagi kang naghihintay kung kailan nila ibibigay sa iyo ang validation na kailangan mo. At kapag natutunan mong maging okay mag-isa, parang may malaking burden na nawawala. Hindi mo na kailangang pilitin ang isang tao na kausapin ka. Hindi mo na kailangang habulin ang taong unti-unting lumalayo. Hindi mo na kailangang sumali sa lahat ng gathering para lang hindi ka makaramdam na naiwan ka. You start realizing that being alone is not the same as being unwanted. May difference ang loneliness at solitude. Ang loneliness ay pakiramdam na gusto mong may kasama lagi. Ang solitude naman ay kapag pinipili mo pag-isa dahil kailangan mong magpahinga. Kailangan mong mag-isip at mag-reconnect sa sarili mo. At kapag nasa stage ka na mas hinahanap mo ang solitude, maaaring sinyalis yon na mas nagiging comfortable ka na sa sarili mong identity. At dito nagsisimula ang malaking pagbabago sa buhay. Kapag hindi ka na desperado sa atensyon, mas nagiging malinaw kung sino talaga ang gusto mong kasama. Hindi mo na pinipili ang mga tao dahil natatakot kang mag-isa. Pinipili mo sila dahil genuinely valuable ang presence nila sa buhay mo. Kaya kung napapansin mong mas gusto mo ng tahimik, mas gusto mong magstay home, at mas gusto mong magkaroon ng peaceful evening, huwag mong isipin na may mali sa'yo. Baka may magandang nangyayari. Baka natututo ka ng maging sapat para sa sarili mo. At kapag dumating ka sa point na kaya mong maging masaya kahit walang pumapalakpak, walang nagla-like sa post mo, walang nagme-message sa'yo, at walang nagpapaalala sa'yo kung gaano ka kahalaga, doon mo mararamdaman ang isang kakaibang klaseng freedom. Hindi mo na kailangang habulin ang atensyon ng mundo dahil natutunan mo ng bigyan ng halaga ang sarili mong presensya. Number 2, mas malinaw na sa'yo kung anong hindi mo na kayang tanggapin. Habang tumatanda ka at mas marami kang nararanasan, may mga bagay na dati kaya mong palampasin. Pero ngayon, hindi mo na kayang baliwalain. Dati, baka hinayaan mo na lang sila kahit paulit-ulit kang hindi nire-respeto. Pero ngayon, may kakaibang clarity ka na. Mas alam mo na kung ano ang deserve mo, kung anong healthy para sa'yo, at higit sa lahat, kung ano ang hindi mo na dapat tiisin para lang mapanatili ang isang tao
o sitwasyon sa buhay mo. Hindi naman ibig sabihin na naging demanding ka o naging masyado kang sensitive. Sometimes, you simply learned your worth the hard way. Natutunan mo dahil sa mga panahong nagbigay ka ng sobra pero halos wala kang natanggap. Natutunan mo dahil may mga taong paulit-ulit kang sinaktan at pinatawad mo naman pero walang nagbago. Natutunan mo dahil ilang beses mong pinili ang peace ng ibang tao habang isinasakripisyo mo ang sarili mong peace. At eventually, darating ka sa point na mapapatanong ka kung hanggang kailan mo ba kailangang gawin ito sa sarili mo. Mas malinaw na sa'yo kung ano ang disrespect. Hindi mo na kailangang hintayin na maging sobrang lala ng isang sitwasyon bago mo matawag na mali. Kapag paulit-ulit kang minamaliit, iniinsulto, binabaliwala o ginagamit, hindi mo na kailangang gumawa ng napakahabang explanation para malaman mong hindi yun okay. Dati, baka nag-iisip ka pa ng dahilan para intindihin sila. Ngayon, natututo ka ng intindihin din ang sarili mo. At isa sa pinakamalaking pagbabago ay hindi mo na gustong ipilit ang mga bagay na obvious nang hindi gumagana. Dati, baka ikaw ang laging nagre-reach out. Ikaw ang laging nakikipag-ayos. Ikaw ang laging humihingi ng sorry kahit hindi naman ikaw ang may kasalanan. Pero ngayon, napapansin mong nakakapagod pala kapag ikaw lang ang patuloy na lumalaban para sa isang bagay na dapat dalawang taong nag-aalaga. Natututo ka rin tanggapin na hindi lahat ng tao ay kailangang manatili sa buhay mo. May mga taong naging mahalaga sa isang chapter pero hindi na bahagi ng next chapter. At hindi ibig sabihin na naging fake ang connection ninyo. Maybe they were important for that season, pero may mga relasyon talagang kailangang matapos dahil hindi na kayo pareho ng direksyon. Mas malinaw na rin sa'yo kung ano ang peace at kung ano ang avoidance. Hindi ibig sabihin na kapag umiiwas ka sa conflict ay peaceful ka na. Minsan, kailangan mong magsalita. Kailangan mong mag-set ng boundary. Ang tunay na peace ay yung hindi mo kailangang ipagkanulo ang sarili mo para lang mapanatili ang katahimikan. At kapag dumating ka sa ganitong level ng awareness, mapapansin mong mas madali ka nang umalis sa mga sitwasyong dati ay kinakapitan mo ng todo dahil mas may pakialam ka na sa sarili mo. Alam mong hindi lahat ng opportunity ay dapat tanggapin. Hindi lahat ng invitation ay kailangang puntahan. Hindi lahat ng argument ay kailangang patulan. At hindi lahat ng taong gusto mong manatili ay kailangan mong habulin. Number 3, mas pinoprotektahan mo na ang oras mo. Habang tumatanda ka at mas marami kang napagdaanan sa buhay, unti-unti mong nare-realize na ang oras pala ay isa sa pinakamahalagang bagay na meron ka. Hindi ito tulad ng pera na pwedeng kitain ulit kapag naubos. Kapag lumipas ang oras, hindi mo na yun may babalik. Kaya darating talaga ang panahon na hindi ka na basta-bastang nagbibigay ng oras sa kahit sino at sa kahit anong bagay. Dati, baka kaya mong makipag-usap ng ilang oras sa taong paulit-ulit lang naman ang drama. Kaya mong sumama kahit ayaw mo, just because you didn't want to disappoint anyone. Kaya mong makipagtalo para lang mapatunayan na tama ka. Kaya mong gumugol ng buong gabi sa kakascroll sa social media. Pagkatapos, pagising mo kinabukasan, pakiramdam mo, wala ka namang napala. Pero habang nagbabago ka, napapansin mong hindi mo na gustong gawin ang mga bagay na yon dahil mas naging aware ka na sa value ng oras mo. Nagsisimula mong mapansin kung sino ang nagbibigay sa iyo ng peace at kung sino ang palaging kumukuha nito. May mga taong pagkatapos mong kausapin ay parang gumaan ang pakiramdam mo. Pero may mga tao rin na kahit ilang minuto mo lang nakasama, parang ubos na ubos ka na. Dati, baka pinipilit mong intindihin lahat. Ngayon, natututo ka ng mag-set ng boundaries. Hindi mo na kailangan maging available 24/7 para lang mapatunayan na mabuting tao ka. You can care about people without giving them unlimited access to you. Kasama rin dito ang pagprotekta sa oras mo mula sa unnecessary drama. Hindi mo na kailangang malaman ang bawat issue. Hindi mo kailangang sumali sa bawat argument. Hindi lahat ng opinyon tungkol sa'yo kailangan mong sagutin. At hindi lahat ng provocation ay kailangang patulan. Maging ang social media, mas nagiging conscious ka na rin. Dati, pwedeng ilang minuto lang ang plano mong pag-scroll, pero biglang 2 oras na pala ang lumipas. Ngayon, mas napapansin mo kung ano ang ginagawa ng content sa isip mo. You become more selective about what you allow into your mind because you realize that your attention is also a form of energy. At mapapansin mo rin na mas gusto mong gamitin ang oras mo sa mga bagay na may long-term value. Gusto mong matuto, mag-ipon, magtrabaho sa goals mo,
alagaan ang sarili mo, makasama ang mga taong mahalaga sa'yo, magpahinga ng walang guilt, gumawa ng bagay na matagal mo nang gustong subukan. Hindi ibig sabihin na naging seryoso ka na sa lahat. Ang ibig sabihin lang, mas malinaw na sa'yo kung saan mo gustong mapunta ang buhay mo. At ito ang kakaibang bahagi. Kapag natutunan mong protektahan ang oras mo, mas nagiging meaningful ang bawat araw dahil hindi mo na ito basta-bastang ipinapamigay. Mas nagiging intentional ka. Dahil darating talaga ang panahon na maiintindihan mong hindi mo kailangan maging present sa lahat ng bagay para maging successful. Hindi mo kailangan ma-access ng lahat. Hindi mo kailangan patunayan na kaya mong gawin ang lahat. Ang maturity ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang kaya mong gawin, kundi kung ano ang kaya mong piliing hindi gawin. At kung nasa phase ka ngayon na mas pinoprotektahan mo na ang oras mo, maaaring senyalis yon na nagiging mas malinaw na sa'yo kung anong klaseng buhay ang gusto mong buuin. Dahil kapag alam mong mahalaga ang oras mo, mas magiging maingat ka kung kanino mo ito ibinibigay, saan mo ito ginagamit, at para saan mo ito ginugugol. You stop living just to fill the day, and you start using your days to build the life you actually want. Number 4, nagsisimula kang gumawa ng maliliit na pagbabago nang hindi pinagsasabi sa lahat. Mapapansin mong unti-unti kang nagbabago, pero hindi mo na nararamdaman ang pangangailangang ipaalam ito sa bawat tao. Dati, baka excited kang sabihin sa iba ang mga plano mo. Pero ngayon, mas tahimik ka na. Parang may ginagawa kang importante sa buhay mo, pero ayaw mo nang magkaroon ng audience. At honestly, may kakaibang peace sa ganitong klase ng pagbabago. Halimbawa, dati, kapag may bagong goal ka, baka unang-una mong gustong sabihin sa lahat. Pero pagkatapos sabihin, minsan parang doon na rin nauubos ang energy mo. Nakuha mo na ang excitement, atensyon, at encouragement mula sa ibang tao, pero hindi mo pa talaga nagagawa ang trabaho mo. Kaya ngayon, baka natutunan mo na hindi lahat ng plano kailangang marinig bago ito maging totoo. Mas magandang tahimik kang kumikilos. Kapag walang nakakaalam, wala ring pressure na kailangan mong patunayan na successful ka agad. Kapag may araw na mahina ka, hindi mo kailangang magpanggap that everything is going according to plan. Kapag nagkamali ka, maaari kang bumangon ng walang audience. You are allowed to build your life privately. At hindi ibig sabihin ito na kailangan mong itago ang lahat. May mga taong dapat mong pagkatiwalaan, lalo na kung kailangan mo ng guidance, support, o accountability. Pero may malaking difference ang humingi ng tulong at palaging paghahanap ng approval. Hindi lahat ng nakakaalam ng plano mo ay kailangan magkaroon ng opinyon tungkol dito. Minsan kasi, kapag masyadong maraming taong nakakaalam ng ginagawa mo, masyadong maraming boses ang pumapasok sa isip mo. At kung hindi ka pa sigurado sa sarili mo, madaling ma-impluwensya ng mga opinyon na yon. Kaya may mga pagkakataon that silence becomes protection. Dahil gusto mong bigyan ng space ang sarili mong desisyon na lumago bago ito ma-expose sa lahat ng opinyon. At isang araw, mapapansin mong ibang-iba ka na pala. Yung dating ikaw na madaling ma-distract, mas focused na. Yung dating impulsive gumastos, mas responsible na. Yung dating naghahanap ng approval, mas secure na sa sarili. Yung dating palaging nagikwento ng plano, mas komportable nang hayaan na ang resulta ang magsalita. Doon mo maiintindihan na hindi lahat ng progress kailangang ipakita habang ginagawa mo. Some things are better built in silence and revealed through results. Kaya kung napapansin mong tahimik ang nagbabago ngayon, huwag mong maliitin yon. Baka iniisip ng iba na wala kang ginagawa dahil hindi nila nakikita. Pero hindi mo naman kailangang ipakita ang bawat hakbang para maging valid ang progress mo. Hindi kailangang malaman ng buong mundo na nagsisimula kang bumuo ng bagong buhay. Number 5, mas pinipili mo na ang kapayapaan kaysa sa pagiging tama. Dumarating talaga ang panahon na hindi mo na gustong manalo sa bawat argumento. Dati, kapag may nagsabi ng mali tungkol sa'yo, kailangan mong ipaliwanag. Kapag may kumisyon sa desisyon mo, kailangan mong depensahan ang sarili mo. Kapag may nagkalat ng maling kwento tungkol sa'yo, gusto mong itama agad. Parang hindi ka mapakali hanggat hindi mo napapatunayang tama ka. Pero habang tumatanda at mas nakikilala mo ang sarili mo, unti-unti mong maiintindihan na hindi lahat ng bagay ay kailangang ipaglaban. Mapapansin mong mas gusto mo na lang manahimik kaysa makipagtalo ng ilang oras para lang mapatunayan ang punto mo. In fact, marami kang gustong sabihin, pero tinatanong mo na ang sarili mo
Worth it ba ang energy ko para dito? At kung ang sagot ay hindi, kaya mo nang umatras. You don't need to win every conversation just to prove that you're intelligent, mature, or right. Kasi may mga taong hindi naman talaga nakikipag-usap para umintindi. Nakikipag-usap sila para manalo. Kahit gaano karami ang ebidensya mo, hahanap pa rin sila ng panibagong argumento. At dati, baka sasabay ka sa cycle na yon. Pero ngayon, natututo ka nang sabihin sa sarili mo, sige, kung yun ang gusto mong paniwalaan mo, okay. Hindi ibig sabihin na sang-ayon ka. Pinipili mo lang na wag nang ibigay ang peace of mind mo sa isang argument na wala namang magandang pupuntahan. May malaking difference ang pagiging tahimik dahil wala kang masabi at pagiging tahimik dahil alam mong hindi na kailangan magsalita. Ang una ay maaaring takot, pero ang pangalawa ay maturity. Kapag secure ka na sa sarili mo, hindi mo na kailangang kumbinsihin ang lahat tungkol sa kung sino ka. You know who you are. At kapag alam mo ang sarili mo, hindi na ganun kalakas ang epekto ng bawat opinyon ng ibang tao. Halimbawa, may taong nagsabi na hindi mo kaya. Dati, baka gugugol ka ng maraming oras para patunayan sa kanya na kaya mo. Pero ngayon, baka ngumiti ka na lang at ipagpatuloy ang ginagawa mo. Dahil natutunan mong mas maganda minsan ang tahimik na resulta kaysa mahabang paliwanag. Let your actions speak. Hindi mo kailangang gumawa ng speech para sa bawat taong nagdududa sa'yo. At hindi rin ibig sabihin nito na dapat mong palampasin ang lahat. May mga pagkakataong kailangan mong magsalita, magtakda ng boundaries, at ipagtanggol ang sarili mo. Ang pagpili ng peace ay hindi pagiging mahina o pagiging pushover. Peace doesn't mean tolerating disrespect. Ibig sabihin, marunong ka nang pumili kung alin ang dapat mong harapin at alin ang mas mabuting bitawan. Ang tunay na peace ay yung hindi mo na kailangang i-check kung ano ang sinabi nila tungkol sa'yo. Hindi mo na kailangang alamin kung sino ang kakampi nila. Hindi mo na kailangang gumawa ng long explanation para linisin ang pangalan mo sa bawat tao. Dahil napagtanto mong kung may taong determinado talagang isipin ka ng masama, kahit anong gawin mo, makakahanap sila ng dahilan. You cannot control everyone's opinion of you. At kapag dumating ka sa ganitong level ng maturity, mapapansin mong mas tahimik ang buhay mo. Dahil hindi mo na pinapalaki ang bawat maliit na conflict. Hindi mo na ginagawang personal ang bawat comment. Hindi mo na kailangang sagutin ang bawat provocation. May mga bagay na dati ay kayang sirain ang buong araw mo. Pero ngayon, hindi mo na iniisip. Dahil ano ba ang mas mahalaga? Ang mapatunayan mong tama ka? O makauwi kang payapa ang isip? Maaari mo makuha ang argument, pero mawala naman ang peace mo. Maaari kang manalo sa usapan, pero buong gabi kang galit, stressed, at paulit-ulit na iniisip ang nangyari. Is that really a win? Kaya kung napapansin mong mas pinipili mo na ngayon ang katahimikan kaysa sa pakikipagtalo, huwag mong isipin na nagiging indifferent ka. Baka natututo ka lang maging intentional sa energy mo. Hindi mo na gustong gastusin ng oras at emosyon mo sa mga bagay na hindi makakatulong sa buhay mo. You're learning that not every battle deserves your attention. At baka ito rin ang dahilan kung bakit parang mas payapa ka ngayon dahil natutunan mong hindi lahat ng bagay ay kailangang sagutin. Hindi lahat ng tao ay kailangang kumbinsihin. Hindi lahat ng maling opinyon ay kailangang itama. At hindi lahat ng laban ay kailangan mong panalugnan. Ang tunay na panalo ay yung kaya mong umalis sa isang argumento nang hindi mo kailangan magkaroon ng huling salita. Dahil sa puntong yon, mas mahalaga na sa iyo ang peace of mind kaysa sa ego. At kapag natutunan mong piliin ang kapayapaan nang hindi isinasakripisyo ang iyong dignity, doon mo mararamdaman na may malaking pagbabago na talaga sa loob mo. Number 6, napapansin mong mas nagiging simple ang mga gusto mo sa buhay. Habang tumatanda ka at mas marami kang nararanasan, mapapansin mong nagbabago rin ang definition mo ng kung ano ang gusto mong makamit. Dati, baka iniisip mo na kailangan mong magkaroon ng maraming pera, mamahaling gamit, magandang bahay, mataas na posisyon, maraming followers, o isang buhay na mukhang impressive sa paningin ng ibang tao. Akala mo noon, kapag mas marami kang nakuha, mas magiging masaya ka. Pero habang dumadaan ang panahon, parang may nag-iiba sa loob mo. Hindi mo na gustong magkaroon ng lahat. Gusto mo na lang magkaroon ng mga bagay na talagang mahalaga sa'yo. Dati, baka gusto mong palaging nasa labas, palaging may ganap, palaging may kasama, at palaging may bagong experience.
Ngayon, minsan ang pinakamasarap na araw ay yung tahimik ka lang sa bahay. Walang kailangang habulin, walang kailangang patunayan, at walang taong kailangang i-please. You begin to realize that peace is also a form of success. Hindi mo na kailangan maging busy every minute para maramdaman mong may progress ka. Sapat nang alam mong okay ka, safe ka, at hindi magulo ang isip mo. At dito mo rin mapapansin na unti-unti nang nawawala ang excitement mo sa validation ng ibang tao. Dati, importante sa'yo kung ano ang sasabihin nila. Gusto mong mapansin ang achievements mo. Gusto mong malaman nilang successful ka. Pero ngayon, parang mas mahalaga na sa'yo kung masaya ka kahit walang nakakakita. You no longer need an audience for everything you do. Hindi mo kailangang i-post ang bawat achievement. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit pinili mong mamuhay ng simple. Dahil natutunan mong hindi naman ibang tao ang mabubuhay ng buhay mo. Unti-unti mong napapansin na hindi pala kailangan maging komplikado ang buhay para maging meaningful. You start choosing quality over quantity. Konti man ang kaibigan mo, pero totoo. Simple man ang lifestyle mo, pero payapa. Hindi man perpekto ang buhay mo, pero hindi ka na araw-araw nakikipaglaban para lang mapanatili ang isang image. At maaaring mapansin mo rin na mas nagiging selective ka na sa mga bagay na pinapasok mo sa buhay mo. Hindi lahat ng opportunity ay kailangan mong tanggapin. Hindi na lahat ng invitation ay kailangan mong puntahan. Hindi na lahat ng argument ay kailangan mong patulan. Hindi na lahat ng tao ay kailangan mong panatilihin. You become protective of your peace. Dahil napagtanto mong kapag pinagdaanan mo na ang sapat na gulo, matututunan mong pahalagahan ang katahimikan. Dito rin pumapasok ang realization na ang happiness ay hindi palaging nasa more. Minsan, nasa less pala. Less drama, less pressure, less comparison, less pretending, less unnecessary expectations. Kapag nabawasan ng mga bagay na hindi naman talaga mahalaga, mas nagkakaroon ka ng space para sa mga bagay na tunay mong pinapahalagahan. Kaya kung napapansin mong mas simple na ang mga gusto mo sa buhay, huwag mong isipin na bumababa ang ambisyon mo. Baka mas naging malinaw lang kung ano talaga ang gusto mong paglaanan ng energy mo. You are not necessarily asking for less. You may simply be asking for what matters more. Hindi mo na gustong magkaroon ng buhay na kahanga-hanga lang sa paningin ng ibang tao. Gusto mo ng buhay na kapag ikaw lang ang nakakaalam kung anong nangyayari sa likod ng lahat, masasabi mong, hindi man ito perfect, pero ito ang buhay na gusto kong mabuhay. At baka yun ang isa sa pinakamagandang senyales na nagbabago ka na. Dahil habang mas nakikilala mo ang sarili mo, mas konti ang kailangan mong patunayan. Mas konti ang kailangan mong habulin. At mas malinaw mong nakikita na ang tunay na goal ay hindi magkaroon ng buhay na pinapangarap ng lahat. Ang tunay na goal ay magkaroon ng buhay na hindi mo kailangang takasan para lang makaramdam ng peace. Number 7, hindi mo na gustong patunayan ang sarili mo sa lahat. Darating ang isang punto sa buhay mo na mapapansin mong hindi mo na kailangang ipaliwanag kung sino ka, kung ano ang kaya mong gawin, at kung bakit mo pinili ang mga desisyong pinili mo. Dati, baka kapag may nagduda sa'yo, automatic mong nararamdaman na kailangan mong patunayan na mali sila. Kapag minamaliit ka, gusto mong ipakita na kaya mo. Dati, malaking bagay sa'yo kung ano ang tingin ng ibang tao. Kapag may nagsabi na hindi ka successful, maiisip mo yan buong araw. Kapag may nang-insulto sa kakayahan mo, gusto mong gumanti sa pamamagitan ng achievement. Kapag may taong hindi naniniwala sa pangarap mo, parang kailangan mong makuha ang approval niya bago ka maging confident sa sarili mo. But eventually, mapapagod ka rin. Mapapagod kang mabuhay na parang palaging may audience na kailangan mong i-impress. You realize that life is not a performance. Hindi mo kailangan maging successful para lang pagsisihan ng mga taong minamaliit ka. Hindi mo kailangan yumaman para lang mainggit ang mga taong hindi naniniwala sa'yo. Hindi mo kailangan magkaroon ng magandang buhay para lang masabi mong mali sila. Dahil kung ang buong motivation mo ay patunayan sa iba na mali sila, kahit makamit mo pa ang gusto mo, may posibilidad na hindi ka pa rin makaramdam ng tunay na satisfaction. Bakit? Dahil ang buhay ay patuloy pa rin umiikot sa opinyon nila. Isipin mo na lang kung gaano karaming energy ang nasasayang kapag palagi mong iniisip kung anong sasabihin ng ibang tao. At minsan, kapag hindi mo na gustong patunayan ang sarili mo, mapapansin mong mas nagiging peaceful ka. Kapag may nagsabing, hindi mo kaya yan, hindi ka na agad triggered.
Kapag may nag-isip na wala kang mararating, hindi mo na kailangan maglabas ng resibo. Kapag may taong hindi nakakita ng worth mo, hindi mo na siya pinipilit na makita yon. You simply keep going. Hindi ibig sabihin ito na wala ka ng pakialam sa kritisismo. May kritisismo na dapat pakinggan, lalo na kung galing sa taong may magandang intensyon at may valid na punto. Ang pinagkaiba lang, natututo ka ng kilalanin kung alin ang feedback at alin ang simpleng opinyon na hindi mo kailangang dalhin. Hindi lahat ng sinasabi tungkol sa'yo ay katotohanan. At kapag dumating ka sa ganitong mindset, may kakaibang freedom kang mararamdaman. Hindi mo na kailangang ipakita sa lahat ang plano mo. Hindi mo na kailangang i-post ang bawat achievement mo. Hindi mo na kailangang ipaliwanag kung bakit tahimik ka. Hindi mo na kailangang makipag-compete sa buhay ng ibang tao. You stop performing and start living. Number 8, bigla kang napapagod sa buhay na dati mong tinitiis. May mga panahon na mapapansin mong parang biglang nag-iba ang pakiramdam mo sa buhay. Sa buhay na matagal mo nang nakasanayan. Dati, kaya mong tiisin ang routine na paulit-ulit. Pero isang araw, parang may nagbago sa loob mo. Hindi naman biglang naging mas masama ang sitwasyon. Ikaw lang ang hindi na parehong tao na kayang tiisin yon. Nakakalito dahil wala namang malaking nangyari. Walang dramatic na event. Walang malaking away. Pero bigla mong mararamdaman na ayaw mo na. Ayaw mo nang gumising araw-araw na parang automatic na lang ang buhay. Ayaw mo nang palaging mag-adjust para sa mga taong hindi naman nag-a-adjust para sa'yo. Ayaw mo nang magpanggap na okay ka kahit deep inside, you're slowly running out of energy. At doon mo marirealize na baka matagal ka lang naging strong sa isang sitwasyong hindi na para sa'yo. Parang damit na dati ay kasya sa'yo. Matagal mo itong sinuot, kaya nasanay ka na. Pero habang nagbabago ka, darating ang panahon na mapapansin mong masikip na pala. Hindi mo kailangang sisihin ang damit. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Nagbago ka lang. Ganito rin minsan ang buhay. May mga bagay na dating tama para sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong manatili roon habang buhay. At kung nasa ganitong phase ka ngayon, huwag mong agad isipin na ungrateful ka. Hindi dahil napagod ka, hindi mo na pinapahalagahan ang mga bagay na meron ka. You can be grateful and still want something different. Maaari mong mahalin ang isang tao, pero malaman mong hindi na healthy ang relationship. Maaari mong pahalagahan ang trabaho mo, pero malaman mong kailangan mo nang lumipat. Maaari mong mahalin ang buhay mo, pero amining may mga bahagi nito na kailangan ng baguhin. Minsan, ang pagod na nararamdaman mo ay hindi simpleng physical exhaustion. Emotional exhaustion din yun. Pagod ka nang magpaliwanag, pagod ka nang mag-adjust, pagod ka nang maghintay, pagod ka nang umasa na baka bukas maging okay ka na. At kapag paulit-ulit mong nararamdaman yon, maaaring may sinasabi sa iyo ang sarili mo. Something has to change. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong biglang iwan ang lahat. Hindi mo kailangan gumawa agad ng malaking desisyon dahil lang napagod ka. Ang unang kailangan mong gawin ay maging honest sa sarili mo. Ano ba talaga ang nakakapagod sa iyo? Ang tao ba? Ang environment? Ang routine? Ang expectations ng ibang tao? O baka ikaw mismo ay matagal lang namumuhay sa isang paraan na hindi natugma sa kung sino ka ngayon? Dahil ang unang senyalis ng isang bagong chapter ay pagod muna, discomfort muna, restlessness muna. At kahit nakakatakot yon, maaaring may magandang ibig sabihin. Baka unti-unti mo nang iniwan ang buhay na hindi na bagay sa taong nagiging ikaw. Kaya kung bigla kang napapagod sa buhay na dati mong kayang tiisin, huwag mo agad husgahan ang sarili mo. Baka handa ka na para sa pagbabago. At bago dumating ang malaking pagbabago, kailangan mo munang maramdaman kung gaano ka nakapagod manatili sa parehong lugar.